3 days ago, Devin's POV. Honey, pupunta na ako dyan. Nagbibihis lang ako. Dalan kita ng lunch. Sabay tayo? Sure, why not? Naman, ako pa. Sige pa ang hang up the call. Bye. I love you. I love you too. I continued pressing my laptop to check the data that I gathered. I smiled when the company income is going to be higher and increasing the rate every month. When my phone rang. Yes? Sir, Mr. Villamore is coming in your office and I'm sure she'll be right there in a few minutes. She wants to talk to you. Okay, let her in. A few seconds ago, the elegant woman came out in the door with a wide smile on her face. She looks familiar, but I don't know where I met her. Mr. Vanderford, good morning, she said and smiled. Have a seat, Miss Villamore. I waited her to take a seat on the chair and after that I spoke. So, what brings you here? I just want to talk about my, business proposal. You don't need to be worried because I already approved your request and I already know that you invested 35 million in my company. And thank you for that, Miss Andrea. I did not expect the next move that she did. She walked slowly towards me at unti-unti, nilapit ang mukha niya sa mukha ko. I felt awkwardness in our position. Is that it? A simple thank you? Why? Do you need something? Well, She did not finish the words that she's supposed to say when my wife came with a big smile on her face. Honey, I'm here. Oh, you had a visitor. Who is she? There's no need to know my name. If you really want, ask your husband. I gotta go. I don't know pero naramdaman kong naiilang siya sa amin. Honey, she looks mad at me. I didn't do anything, right? Just don't mind her. Oh, I almost forgot. Let's eat. I cooked for you. Sino nga pala siya? Tanong niya habang inihahanda ang mga dala niyang pagkain. She's Andrea Villamore. She invested 35 million in this company. Di ko nga alam kung bakit nagka-interest siya eh. Pero, parang pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. Tinignan ko si Carlene na tahimik lang. Don't worry honey, hindi kita ipagpapalit. I gave her a smile full of love. Okay, let's eat. Carlene's POV. Habang kumakain kami, patuloy ko pa rin pinagnilay-nilayan. Ngayon ko palang nakita yung Andre na yon, tapos grabe na yung inis at galit niya. Han, may kukunin na ako sa kotse ko may nakalimutan kasi ako eh. Do you want me to come with you? No, I can handle myself. Just wait for me here. Gerald's POV. I looked at the woman who's currently standing in front of me, the one who helped me and I don't know the reason why. Who are you? You did not really remember me, huh? Kinilatis ko ang buong katawan niya. I don't know her nor see her pero parang matagal ko na siyang kilala. I'm Andrea Villamore. I swear I don't really know you but thanks for your help. Napansin ko ang butterfly na tattoo niya sa kamay na siyang kinatakot ko. Is she... I thought she was dead. Christine? Yes, boss. How? Bago sumabog na sinasakyan namin, inipon ko ang lakas ko para makatalon sa dagat. I thought Carlene is dead kasi nakita ko siyang palutang-lutang na lang, but I did not expect that she was going to survive. So, what is your plan? The devil is back. Since we cannot even kill both of them, I know you like Carlene and you want her to be yours, just like me. I want Devin to be mine. She's evil. The way she thinks makes any worth. I like her plan but I won't let Devin exist in this earth anymore. Hinayaan ko si Christine na gawin ang plano niya. I was enchanted when I met that woman. Deal? Deal. Do you want to take plastic surgery? Sounds interesting, but no. It's your decision, she said before she left me. Carlene's POV. Sige na't magpalit ka na ng damit mo. Wika niya't abot ng paper bag na naglalaman ng damit. Nangaabara na naman siya ng mga tao para bumili nito. Nang utos naman siya, but it's okay at least he always fulfill his responsibility as my husband. What the? Honey, labas! Saway ko dito pero sa halip, lumabas ganitian niya lamang ako. Ayan na naman yung ngiti niyang nakakatunaw. Han, magbibihis lang ako. Napasinghap na lang ako dahil bawat paglapit niya, isa-isa niyang tinatanggal ang butones ng polo niya. You know, honey, it's been 3 days. Hindi mo na ako... I cut his words. Ano naman kung di kita pinapaano? Problema mo yon. Kasawat lagi yan nakatayo. Pagsusungit ko pa. Honey naman, baka marinig nila tayo. Alam mo na.
Nagpa-cute pa ako sa kanya. Baka sakaling pakinggan niya ako. Wala akong pake. And he did not let me to answer what I was supposed to be when he kissed me passionately. Since wala rin ako magagawa, tumugon na lamang ako. Napatigil siya sa ginagawa niya at tinignan ako na mayroong pagkadismaya na may biglang kumatok. I covered my body with the sheet before he opened the door. Liam! Agaran itong sabi na siyang kinatawa ko. Tumingin sa akin si Liam at ginitian ko lamang to. Sorry na agad. Dapat talaga hindi na ako pupunta dito eh. May ginagawa pala kayo. Sorry na boss ha. Nginitian ako ni Liam bago ibalik ang tingin kay Devin. Sige na, aalis na ako, mahal na hari. Liam, kahit kailan ka talaga. Napahagat labi ako nang sinarado niya ang pinto at binaling na ulit ang tingin niya sa akin. Shall we continue, honey? Maliligo na muna ako. Napangiti ako na maihasahan ko siya for the first time. Sa wakas, makakaligo na ako nang walang kasabay. Napadako ang tingin ko sa pintuan nang bumukas ito. What the? Nakakainis naman. Tinaas niya yung susing hawak niya sabay sabing, akala mo na isahan mo ako? Hay nako, eto na naman tayo. Tinignan ko siya at mukhang ready na nga. Matapos ang ginawa namin, binuhat niya ako papuntang higaan. Di pa ako nakabihis, kaya naman binalutan niya ng tuwalya ang katawan ko. Magpahinga ka na. Carlene's POV. 5 p.m. ng hapon, nagpaalam ako sa asawa kong pupunta ako ng mansion. Sa bahay ng mga in-laws ko. Gusto ko makita sina Stella at Lola Matilda. Pumayag siya at ang sabi susunod na lang daw siya. May tatapusin lang daw. Hindi ako gumamit ng kotse kaya't nag-taxi na lamang ako. Ma'am, saan po kayo? No, sa Vanderford resident po. Ngumiti ako sa pagdadrive. Teka Manong, mali po yung daan. Sa kaliwa po? Wika ko dahil imbes kaliwa dumaan, pakanan siya. Manong, sa kaliwa po. Manong, sabing kaliwa eh. Itigil nyo na nga tong sasakyan, bababa na lang ho ako. Pataas boses kong wika. Ang sasakyan ay ngayon na lamang pagkabigla ko nang may pumasok na isang lalaki. Bago pa ako makapalag, tinakpan niya na ng panyo ang bibig ko. Unti-unting nadilim ang paningin ko dahil sa pampatulog na lagay niya sa panyo. Devin's POV. Mukhang masaya ka tol ah. Wika ni Liam habang ako'y pinagmamasta ng kwintas na hawak-hawak ko. Ibibigay ko to sa asawa ko. Matagal na rin simula nang bigyan ko siya ng regalo. 9:23 p.m. na ako nakauwi dahil sa dami ng ginawa ko. Pagtingin ko hindi pa rin nakakauwi si Carlene. Panigurado magtatampo yun. Nakarating na ako sa bahay namin. Baka na traffic lang siguro. Naka 30 messages na ako at 53 missed calls pero ni isa hindi niya sinagot. Tatawagan ko sana siya pero may unknown number na nag-send sa akin ng picture niya. Nabitawan ko ang cellphone ko dahil sa nakita ko. Napakalutong ng pagmumura ko. Niloloko ba niya ako? Sinimot ko ang cellphone ko, tinignan na madiin ang larawan. Nag-send dito ng location kung nasaan si Carlene. May lalaki palang asawa ko. Pambihira naman, no? Hindi ako naniniwala. Hindi niya magagawa sa akin to. I will find it out myself if it is true or not. Agad kong pinuntahan ng location na sinend sa akin. At totoo nga, para akong sinampal nang madatan ko siyang nakahiga sa kama. Saktong pagdating ko ay ang pagising niya. Anong nangyari? Anong ginagawa natin dito, Han? Napakuyom kamao na lamang ako. Hinalughog ang buong silid. Maging cabinet hindi ko na pinalagpas. Han, ano nangyayari? Nanatili akong tahimik hanggang sa inis na ako. Ilabas mo ang lalaki mo. Madiin at galit kong sabi dito. Ha? Ano sinasabi mo? Anong lalaki at saka bakit nandito tayo? Talaga lang ha? Sa galit ko'y inihagis ko sa kamang hinihigaan niya ang cellphone ko. Tinignan niya yun at tila ba hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba't ikaw dapat ang tanungin ko niyan? Wala akong alam dito. Anong explain? Sa tingin mo ba, alam ko kung ano nangyayari? Papaniwalaan ba kita? Han naman, hayaan mo ako magpaliwanag. Naguguluhan din ako? Naguguluhan? Bakit? Ina-analyze mo ba kung gaano siya kagaling, ha? Ganun ba? Sige, magsama kayo ng lalaki mo. Ang sakit na nagmahal ako ng tapat. Nagmahal ako ng buo tapos gagaguhin lamang ako. Akala ko mahal niya ako pero bakit niya nagawa sa akin to? Bakit niya nagawa ang bagay na yon? Lagi niya na lang ako sinasaktan?
Pinunasan kong lumuhang tumulo sa mata ko at nagpatuloy sa pagmamaneho. I can't believe she cheated on me. Kinabukasan, gumising akong wala ng babaeng pinakamamahal ko sa katabi ko. Han, please let me explain. Napatingin ako kay Carlene. Kadarating niya lang ba talaga? Nalagpasan ko siya pero hinawakan niyang braso ko. This is one of the most that I hate. I hate seeing her cry. Wag naman ganito. Hayaan mo ko magpaliwanag. Naungusap niyang saad. Please naman oh. Yumakap pa siya sa akin pero ako mismo ang kumalas noon. Carlene, pinigay kong lahat sa'yo pero hindi pa rin sapat. I love you more than you know but you cheated on me. Ginawa mo yung hindi mo naman dapat ginawa. Wala naman akong alam sa nangyari, Devin eh. Please, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Eh ano yung nakita ko? Bakit mas magaling ba siya kaysa sa akin? Di ko napigilang sabihin ng mga katagang yon kahit alam kong masasaktan siya. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Liar! Anong hindi mo alam? May mga picture kayo. Nung una hindi ako naniniwala pero nung ako mismong nakakita, halos gumuho yung mundo ko. Sayang nga lang hindi ko naabutan yung lalaking yon. Ngayon sabihin mo sa akin hindi mo sinasadya? Carlene, ano? Sumagot ka. Sorry. Sorry. So inaamin mo? I remained faithful and loyal to you because I think you'll be the same. Pero hindi. You disappointed me. Akala ko ba mahal mo ako? Napuno na ako ng galit at dahan-dahan lumalapit sa kanya. Tayong magagawa na lang niya ay ang umatras. Devin, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga alam yung nangyari. The last thing I know, may isang lalaking nagtakip ng panyo sa bibig ko. Yun lang. Yun lang ang naaalala ko. Takot itong sabi. Hindi ko gustong makita niya ang ganito kong side. Pilit kong kinakalmang sarili ko bago magsalita. Mahal mo ko? Bakit mo nagawa yun? Tapos gumagawa ka pa ng kwento? Carlene, minahal kita. Umiwas ako sa ibang mga babae. Iniwasan ko yung mga bagay na alam kong ikagagalit mo pero ikaw, ganoon ka rin ba? Nanahimik siya. Silence means guilty. Carlene's POV. Gulong-gulo pa rin ako. Bakit ba wala ako matandaan? Nagawa ko ba talaga ang mga bagay na yon? Niloko ko nga ba talaga siya? Punong-puno ako ng pagtataka. Did I really cheat on him? Ang tanga ko. I really can't believe na niloko ko siya. Honey, maniwala ka sa akin. Nakita ko ang pagkuyom niya ng kamao. Masasakit ang mga salitang natanggap ko mula sa kanya. Bakit kasi hindi ako nag-iingat? Ngayon inaakala niya na may kabit ako, malandi at hindi makontento. Bakit palagi na lang nangyayari to sa amin? Sino bang may pakana nito? Christine is already dead. Riza's POV. Devin, si Carlene? Wika ko. Pumunta kasi ako ng bahay nila at may gusto akong sabihin sa kanya. Pero itong asawa niya mukhang galit. Teka, nag-away ba sila? Di naman sila nag-aaway ah. Huy, nasan siya? Tinignan niya lang ako using his cold eyes. May problema yata talaga sila. Boss, nasan yung asawa mo? Nasa loob. Malamig nitong saad. Wow, back at being cold again? May problema ba kayo? Ano nangyari? She cheated on me. Carlene cheated on him? I don't understand. I know her, she will never do that. Pumasok ako ng bahay at tinanap ko si Carlene. Natagpuan ko siyang tulala at luhaan, nakaupo sa sahig. What happened? I cheated on him. What do you mean you cheat on him? Naguguluhan ako. Kilala ko si Carlene. Mabait siya at hindi niya gagawin yan sa asawa niya. Nakidnap ako. Pagising ko, wala na ako maalala. Hubad-hubad na ako. Tapos pinakita sa akin ni Devin yung picture ko na may katabing lalaki sa higaan. Parehas kaming walang saplot. Hindi ko naman yun kilala eh. Sumbong nito sa akin habang ang boses di napigilang mabasag. Sino na naman bang may galit sa kanya? Christine is dead pero, teka, wala namang nakitang bangkay. Posible kayang, nag-explain ka na ba sa kanya? Yes, I tried to explain everything, but he does not believe me. He thinks that I cheated on him. I'm a liar at may lalaki ako. Riza, I swear, wala akong alam sa nangyari. Ano nang gagawin ko? Baka iwan na niya ako. Shhh! Niyakap ko siya at hinimas-himas ang likod niya. Riza, naniniwala ka ba sa akin? Yes, Carlene, I believe you. Hindi mo yun magagawa. I hugged her again. Nakatulog si Carlene at kinuha ko ng pagkakataong yon para tawagan si Devin. Can we talk? We're already talking. Napapikit ako sa inis.
Hindi ako naniniwalang magagawa yun ni Carlene sa'yo. She loves you so much. Pero nagawa na nga niya at hindi na magbabago pa yon. Devin, kilala ko si Carlene. Mabait siya at marunong makontento. Bakit hindi mo siya paniwalaan? Hello? Devin? Hello? Napapikit ako na mariin nang patayan niya ako ng tawag. Yan ang paraan para malaman ang katotohanan. I hope they will be fine soon. Carlene's POV. 5 araw ang lumipas at maraming nagbago. Nagbago ng lahat. Gabi-gabi akong umiiyak. Nag-iba ang trato niya sa akin. May mga gabing umuwi siya ng lasing. I was about to help him but he stopped me. You know why I'm drunk again? He looked at me using his teary eyes. You're the reason why I love you so much, Carlene, but you cheat on me. You cheat on me. Hindi pa ba sapat yung binibigay kong pagmamahal sa'yo? Sorry. Tanging sorry na lang yung nasasabi ko. Hindi ko alam paano ako magpapaliwanag. Hindi ko alam paano ko sisimulan yon. Sorry. Is that it? Your sorry cannot define the pain that I'm feeling. Sorry cannot heal my heart from crying because of what you've done. And I am not enough, honey. Tinignan ko siya. Please let me help you. No, don't touch me. I can handle myself without you. Without me? Ang sakit na na. Kinabukasan, maaga akong gumising para ipagluto siya. Kahit galit siya, ako pa rin yung asawa niya, may responsibility pa rin ako. Matapos ko maghain, lumabas na siya at naka-business attire na din siya. Han, good morning. Kain ka na muna. He only gave me his cold gaze. No need. Dala na lang kita ng lunch mo mamaya. Ikaw bahala. Umalis siyang tuluyan habang ako'y pumalatak na naman ng luha. Napahawak ako sa dibdib. Umagang-umaga nasasaktan na naman ako. Matapos kong kumain mag-isa, bumalik na ako ng kwarto namin. Kwarto na ako na lang ang natutulog. Pinagmamasdan ko ang mga larawan namin at tumutulong luha ko. Kinuha ko yung isa sa mga litrato namin. We're both happy that day. Sa tingin mo ba magbabago ko? No, ikaw lang mamahalin ko. Nakalagay na yan dito sa puso ko. Napapaiyak na lang ako tuwing naalala ko yung masasayang alaala na binuo namin. Agaran ko ring pinunasan ng luha ko at naligo na dahil malapit na mag-11. Dadalhan ko siya ng lunch. Alam ko hindi siya papayag na magstay doon kaya naglagay ako ng note sa lunchbox at sana naman basahin niya. Good morning, Ma'am Carlene. Everyone working in the company greeted me. I just smiled. Nagtungo ko sa office ng asawa ko and I'm happy kasi pinayagan niya ako. Erid, saan si sir mo? Nasa loob po ma'am, kausap si Miss Villamor. Villamor? You mean si Andrea? Yes, ma'am. I think there is something wrong, pero binaliwala ko na lamang yon. Pagbukas ko ng pinto, tumambad agad sila sa akin. Seeing my husband kissing someone else caused me so much pain. Nang maramdaman nilang presensya ko, tumigil sila. Sorry to interrupt the both of you. Han, nagdala ko ng lunch mo. Tinignan ko muna sila bago ko umalis. Pasensya na. Huling salitang binitawan ko bago lisanin ang silid na iyon. Putang ina, ang sakit. Bakit na ginagawa sa akin to? Ma'am, are you okay? Why are you crying? I'm fine, Erin. I'm okay. Sige, mauna na ako. Ang sakit. Now I feel what he's feeling. Napatingin ako sa likod ko, akala ko hahabulin niya ako but I'm wrong. Di man lang niya ako hinabol at nagtangkang magpaliwanag. Devin's POV. I felt guilty. Damn. Shall we continue? Andrea said. I just glared at her. Why did you kiss me? I clenched my fist. Whoa, gumanti ka naman, di ba? Get out! Ano? Ganun na lang yon? Paalisin mo na ako? Di pa nga natin yun na pag-uusapan eh, yung business proposal? I said get out. Oo na. Aalis na. Pero salamat sa kiss ha. Nagselos tuloy yung asawa mo. I wonder how much pain ang nararamdaman niya ngayon. Get out! Umalis na siya ng tuluyan. You are such a jerk, Devin. She cheat on you but it doesn't mean that you're able to cheat on her too. I am sorry, Carlene. Sorry. Napabaling ang pansin ko doon sa lunchbox na dala niya at may note na nakasulat doon. Dahan-dahan ko yung kinuha at binasa. Nakasa doon ko ano ang tunay na nangyari at lahat na naalala ni Carlene nung araw na nahuli ko siyang sumama sa inaakala kong kabit niya. My tears started to fall.
I am such a jerk, and I did not even listen to her. I am not a good husband. Boss, nasan kayo? Nandito ang lalaki. Handa ng kumanta. Text ng tauhan ko. Na makarating ako sa lugar na yon, kumulo agad ang dugo ko na makita at masilayan ng dalawang mata kong lalaking kasama ni Carlene sa kwarto. Agad ko siyang kinuwelyuhan. Magsabi ka ng totoo. Anong totoo bang pinagsasabi mo? May relasyon nga kami ng asawa mo eh. Ano? Gusto mo ba munang maglaro bago ka bumigay? I gave him a death glare to make him scared. Uulitin ko, may relasyon kami. Nag-enjoy pa nga kami ng gabing Damn you! Boss, tama na yan. Devin, tama na. Pag-awat ni Liam nang sakalin ko to at mukha na ngang mamamatay na. Gusto ko nang pasabugin yung bungo niya pero pinipigilan kong sarili ko. Tumawa to ng malakas. Aren't he scared? Ang hirap mo ring umintindi, no? Sabing may relasyon kami at parehas naman yung ginusto. Ang sarap ng asawa mo eh. Bakit ka magagalit? Pinagsawaan ka na niya. I shot him on his legs. O ano? Ginusto niya pala. Alam kong gusto mo rin at deserve mo yung bala na yan. Hinila ko siya papunta sa drum, puno ng tubig. Walang alinlangan tong nilublob. Ano? Hindi ka magsasabi ng totoo? Gusto mo bang lalo ka pang mahirapan? Sa inis ko'y kumuha pa ako ng lubid at ipinulupot yon sa leeg niya. Hindi siya makapagsalita kaya't niluwagan ko ng kaunti. Boss, pasensya na. Napag-utusan lang ako. Wala talagang nangyari sa amin. Uubo-ubong pag-amin ito. Kasi kailangan ko ng pera, boss. Mahal ko ang anak ko. Kailangan niyang maoperahan at kailangan ng milyon para mapagamot siya. Patawarin niyo, wala akong choice kundi sundin siya. Kung di ko gagawin yan, mamamatay ang anak ko. Ang hirap talagang maging mahirap. Lalo nang maging magulang na gagawin ang lahat para sa kabubuti ng anak nila. Sino nag-utos sa'yo? Christine po ang pangalan niya. Nagkatinginan kami ni Liam. Nabayaran ka na ba niya? Pinakalma ko ang boses ko. Umiling siya dahilan para maawa akong muli. Pasensya na. Liam, samahan mo siya. Ipagamot mo yung sugat niyang gawa ko. Yung anak niya, ipadala mo rin sa Amerika para magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos bigyan mo sila ng 10 milyon para hindi na sila balikan at mahanap ni Christine. Boss, pasensya na ho talaga. Maraming salamat ho. Tumango lamang ako. Tutulong ako hanggat kaya ko. Ngayon, kailangan kong kausapin ang asawa ko. I want to say sorry to her pero bago ko tuluyang umuwi, tinawagan ko muna si Riza. Hanapin mo si Christine. She's still alive. Hanggat nabubuhay siya, hindi niya tatantanan ng asawa ko. You know what to do? Walang problema. Pinatay niya na ang tawag. I trust Riza. Magaling siya sa mga ganitong bagay at para siyang detective. Lahat gagawa niya ng paraan para malaman ang totoong nangyari. Carlene's POV. I closed my eyes and took a deep breath. I was packing all my things and put it inside my suitcase. Galit lang siya sa akin kaya niya nagawa yon. I can't believe nagawa ko talaga ang bagay na yon. O iha, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Pinigilan kong mag-iyak at umiyak agad sa balikat ni Manang ang sumalo sa akin. I don't think maayos pa po namin ang relasyon namin. Pakisabi ho kay Devin, mahal na mahal ko ho siya. Pero 9 na ng gabi, delikado sa labas. I can handle myself. Don't worry, Manang. I also left a note in the front door. I wanna say sorry kahit hindi formal speech. I deserve to go out because I betrayed him. Hindi na ako gumamit ng kotse at naglakad na lamang ako. I looked at my watch and it's 10:30 in the evening. Walang taxing dumadaan kaya't no choice. Maglalakad lamang talaga ako. Nilakasan ko ang loob ko at tumaan sa tapat ng 4 na lalaki. Wala naman ako ibang daraanan. Agad ng alangan naman na lumipad ako, di ba? Hi, miss. Ano ba? Sagot ko at binawi ang braso kong hinawakan nila. Galit ka ba? Agad? Paki mo ba? Tapang pare ha. Bakit is oras ng gabi naglalakad ka pa? Bakit? Bawal? Saka bitawan mo nga ako? Aba. Saan mo natutuhan yan? Nag-aral ka ba ng martial arts? Pero di na bale. Gusto mo maglaro muna tayo bago umakyat sa langit? Bastos! I continued defending myself against them. Nakadress pa naman ako. Ang pangit tingnan. Aray! Daing ng isa na samunutan ko ito. Ano ka, bakla? Nananabunot ka na lang? Pamimiloso po pero tinawanan lamang nila ako.
Nagulat pa ako na may hawak silang lubid at itali yon sa paa at kamay ko. Wala na, ang daya, nananabunot eh. Ang unfair niyo mga kuya. Hoy, pakawalan niyo ako dito. Bakit naman namin gagawin yon? Huwag ka na lang magreklamo, mag-e-enjoy ka rin naman. Mga lasinggero, mga pabigat kayo sa mundo, mga buwisit. Pag ako talaga nakawala dito? Wow, pare, ang kinis. Subukan niyo lang talaga. Lagot kayo sa asawa ko. Naiiyak kong sabi. Nakakainis talaga. Asawa daw, pare. Eh, nasa naman yung asawa mo? Nagtatawanan pa sila kaya pumikit na lamang ako. Leave my wife alone, you fucking freaks, or else I will shoot and kill all of you one by one using my gun. Wait, tama ba ako nung naririnig? Si Devin ba yun o panaginip lang to? Kasalanan ko to eh. Kahapon pa kasi ako di kumakain. Kumain pala ako kaninang umaga kaso 3 subo lang. Kaya baka mahimatay na ako nitong gawa-gawa ko. Habang nakapikit, naramdaman ko na lang may lalaking bumuhat sa akin. When I slowly opened my eyes, I was confused if it was just a dream or not. Honey? I whispered. Nanghina na rin ako gawa sa gutom ko. Lumabo rin ang paningin ko kaya hindi ko na siya makita ng lubusan pero isa lamang alam ko. I felt safe with him and it was him. My husband. He came to look after me. I wish he's not mad at me anymore. Na makauwi ang mag-asawa sa bahay, pinagpahinga ni Devin si Carlene. Himbing naman ang pagtulog ng asawa at parang pagod na pagod talaga. Na mga bandang madaling araw, pumasok si Carlene sa banyo para maghilamos. Paglabas niya ay nakita niyang nakaupo si Devin sa kama. Nag-iisip siya kung lalapitan niya ba ito, pero lumapit na rin siya. Humingi siya ng sorry at sinabi niyang hindi niya talaga alam kung ano ang nangyari. Nagalit-galitan pa si Devin at kunwari hindi papansin ng dalaga. Pero kalaunan humingi rin to ng tawad at sinabing hindi niya sinasadya ang nakitang paghahalikan nila ni Miss Andrea. Nagkapatawaran ng mag-asawa at syempre alam niya na ako nung susunod. Galit ako sa'yo. Waring nagtatampong wika ni Devin. Han, sorry. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari yun. Nagsusumamong wika naman ni Carlene. Lambingin mo ako. Anong lambing? Ganito ba? Inalika ni Carlene si Devin sa pisngi. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Devin. Ano, Han? Ngumingiti ka eh. Nakikita ko. Sabi naman ni Carlene. More. More, please. Anong more ka dyan? At hindi na napigilan pa ni Devin, siya na ang gumawa ng the moves. At nangyari nga ang paboritong main course ng mag-asawa. Dati yung 1 round, naging 10. Ngayon naman yung 10 rounds para naging 30. Hala siya, baka naman malumpo na ako nito. Uumagahin na kami yan eh. Narinig kong nagrinig ang alarm pero hindi ko pa rin makabangon dahil sa bigat at sama ng pakiramdam ko. Naramdaman ko na kayaka pa rin sa akin ang asawa ko kaya tinayaan ko na lamang. Gusto kong bumangon para makapagluto pero hindi ko man lang magawa. Anyari? Good morning, Han? Grabe ang sakit ng katawan ko. Para kong sasabog. Han? Hindi pa rin ako umimik hanggang sa naramdaman ko na lamang ang isang kamay niya sa noo ko. Shit! You're burning! Saan ito matapos hawakan ng noo ko? Ano daw? I'm burning? Pinagsasabi mo, hindi ako nasusunog, no? Mataray kong asik. Naratili lang ako sa pagkakahiga ko. Narignat ka talaga? Dapat sinabi mo agad para hindi na kita inano kagabi. Wait me here, ipagluluto kita ng agahan, okay? Ako pa talagang sinisi. Eh sino ba namang dilalagnatin matapos ng matinding bakbakan? Laspag na nga yata ako eh, punyetang lalaki yun, walang kapaguran. Maya-maya'y pumasok siyang may kasamang doktor. Nagtawag pa talaga. How's my wife, Doc? Sir, your wife is okay. She just needs some rest to gain more energy. Naubos niyo kasi kagabi eh. Nagkatinginan kami ni Devin dahil sa sinabi ng doktor. Ano po bang nangyayari? Over fatigue. Next time, bawas-bawasan niyo siguro yung rounds. Pero kayong bahala dun. Huwag yun naman mayain sa loob lang na isang araw. Kasalanan niya talaga to eh. Di niya ako tinitigilan. O paano? Aalis na ako ah.